Alam nyo, nakakainis kayo. Pinipressure nyo ako dito sa part 2 na to. Kakapost ko lang kahapon ng part 1. Ngayon gusto nyo na agad ng part 2. Buti na lang nag-post agad si OP natin ng part 2. Gusto nyo agad-agad meron? Ang hirap kaya mag-edit. Agad-agad sinasabi sa akin ng mga tao. Ate, mag-post ka na agad. Ate, sana everyday ang kumpisa lang. Kayo mag-edit. Kayo haya mag-edit. Kayo mga nanonood dyan. Usually naman ang ginagawa nyo ganito lang. Haha, funny daw si Ate Mebs. Hahaha, follow. Sana meron bukas magka-comment ka ako. Sana po meron agad bukas. Sana everyday na lang kumpisa lang. Hindi nyo naman lang naisip yung feelings ko. Sasaktan ako eh. Kakakarpal tunnels na nga ako eh. Tapos ganyan pa rin. Pero ito na. Okay lang ako. Ang bangs kaya ako. As usual, wala pa rin tayong intro. Mag-umpisa ka na ng mga kasalanan. Dito sa umpisa. Thank you sa pag-feature ng 4 or 3 part 1. At dahil dyan, ito ng part 2. Ngayon, malalaman nyo na kung ano si Kuya 3. After nung nangyaring kaganapan, bumalik ulit ako ng Pampanga after a week para makipagkita kay Kuya 4 para mag-apologize sana sa nangyari at dun sa nalaman niya. Pero ang ending, may nangyari na naman sa amin. Gusto ko ikaw yung pumupunta, hindi mo lang si Kuya 4. Never ka ba pinuntahan ni Kuya 4? Sana ba na nag-effort siya na pumunta para sa'yo? After nun, walang imikan or kahit ano after the deed. Uy, gumagamit na siya ng punctuation. May kama siya dito. Thank you po, OP. Salamat po. At inano mo yung request ko. Maraming salamat po. Kasi hindi ko in-expect na you will take it to heart and apply it in your daily life. After nun, walang imikan o kahit ano after the deed. Umalis na rin siya. Chukchak and run ang eksena. Since nakabook ako ng transient noon, is it the same transient home? Ba't hindi mo sinabi dito kung maganda o hindi? Nag-inquire ako kahapon. Since nakabook ako ng transient noon at mag-isa lang ako, hindi ko na pinaalam kay Kuya 3 na bumalik ako ng Pampanga kasi ayoko na sana maulit yung last time. So, in-invite ko yung friend ko at jowa niya na pumunta sa Pampanga since free naman ang pagstayan. Ayan, buti naman may kasama ka na. Pumunta rin sila from Manila to Pampanga para lang mag-inuman kami doon sa transient na pinagstayan ko. At least, 'di ba, meron kang kasama, hindi na sayang yung pagpunta mo doon. Sobrang wasted na yung magjowa, kaya nagstay sila sa room. Tapos ako medyo nag-kick in na yung alcohol sa akin. Accidentally kong na-post na naman sa IG ko na nasa Pampanga ako. At right away, nakita ni Kuya 3. Imbes na matuwa siya, nagalit siya kasi bakit hindi raw ako nagsabi sa kanya. Ano siya, jowa? Bakit siya nagalit sa'yo? Anong karapatan niyang magalit sa'yo dahil hindi ka nagsabi? Ano siya, boyfriend? Nakakainis. Nainis ako, ba't siya nagalit sa'yo? Hello? I mean, choice mo naman yon kung bakit ganun. Eh, malay mo, pumunta ka lang doon para mag-hangout with friends. Ano karapatan niya? Sino yung 3 na yan Expose! Ang ending, naghinala siya na may iba raw akong katagpo, which is totoo naman. Girl, run. Run! Wag na si Kuya 3, kay Kuya 4 ka na lang. Hindi nga niya alam, number 2 lang siya. Pero sa ganun situation, bakit siya magsiselos since no strings attached naman? Diba? Diba? Same question. Hinayaan ko na lang si Kuya 3 and we ended up not in good terms at binlock niya ako. Ang kapal ng mukha. Naiinis ako. Na-establish naman ba sa kanya na parang no strings attached to? Ganon. Baka naman akala niya invested na pala siya sa isang relasyon na hindi pala. Dapat talaga kapag ganyan, kapag you are entering this kind of relationship with a person, you have to straight up tell them. You have to establish the boundaries already. Am I dating for fun or is this like, you know, for long term na ganon? Para lang di na sila mag-expect. Pero ang kapal ng mukha na itong lalaking to siya pa may gana mag-block sa'yo. Sana minura muna. I'm about to sleep na nang bigla kong narinig yung magjowa sa kwarto na nagbebembangan. The ungol was too loud. Alam nyo ba, ganyan sa Sogo. Kasi may one time na nagsogo lang kami kasi kailangan. Wait lang ha. Hindi ako nagsogo dahil magkikipagbembangan ako. Nagsogo ako kasi kailangan dahil may pinuntahan kaming lugar tapos hindi namin alam na kailangan naming mag-overnight. So wala kami mapagsastayan. Hindi ko pa afford nun yung mga mamahalin. So, nag-book kami ng hotel sa Sogo.
Girl, napaka-nipis ng mga walls nila doon. Naririnig mo bawat kwarto nagbebembangan. Naririnig mo lahat. Pag nasa Sogo ka, naririnig mo ang bawat paghinga ng mga tao doon. Bawat, kung may nangyaring mang tegihan doon, like ganon-ganon, maririnig mo. Maririnig mo. Halos ipamukha sa akin nung dalawa na sila naman yung masaya while in Pampanga. Ang ending, sa sala ako natulog at sila nag-occupy nung room. Medyo ang kapal ng mukha ha. Sorry ah. Ang kapal ng mukha ha. Ikaw yung nag-book ng transient house. Sila yung nandun sa kama, hindi ikaw. Bakit ka pumayag? Ikaw yung nag-book, ikaw rin yung nagbayad. Libreng stay na nga lang sila. Sila pa doon sa kama. Diyos ko naman, ano ba naman yung mga taong to? Di bali sana kung kayo na lang dalawa nung girl doon sa kama, tapos yung guy doon sa sopa. Diba yung mga ganun man lang at least. Hindi ko kinaya. Hindi ko na sila inestorbo at patay mali siya na lang sa nangyari. The next day, bago kami umuwi ng Manila, bumalik pala ulit si Kuya Four. And we ended up in good terms naman. But still, I know he will not forget about the 2 dicks in one night. And I know we enjoyed what we did naman since naulit. And kay Kuya 3, I'm not aware. Ito na. And kay Kuya 3, I'm not aware na si Kuya 3 ay pamilyado na! Alam nyo, yung mga cheater talaga na ganyan, sila talaga yung nagpo-project sa'yo eh. No? Sila talaga yung nagpo-project sa'yo. Tignan mo, siya yung nagalit. Siya yung nagsasabi na may iba ka na, no? Tapos siya pa yung nag-block sa'yo. Alam mo, siya yung nagpo-project sa'yo. Tignan mo, siya pala yung cheater. Kaya pala ganyan. Takot sa sariling multo. Ang kapal ng pagmumukha, kawawa yung pamilya. Oh my God, aware kaya yung asawa niya? May anak na. Pamilyado eh. Feeling ko may anak na. Kaya pala magaling kumain ng pechay. Experience na. My God, kawawa yung asawa niya. And kawawa ka din kasi hindi mo alam. Hindi mo alam. My God, muntik pa akong naging kabit o naging kabit na. Hindi sila kasal. Hindi sila kasal. Ay, di kahit na! Hindi sila kasal pero I know it's not good. Hindi talaga. And I'm not aware. Additional, it's been 2 years since that thing happened and si Kuya 3 nag-message ulit. Kapal na mukha. At nangamusta. He was asking if we can do it again but I refused. Ang kapal ng mukha niya. Ang kapal ng mukha niya, Mi. Mi, nainis ako. Tingnan nyo, napataas ako ng paa. Buisit siya. Expose the dude. Expose him. I stalked his Facebook and I saw he was engaged but still wanted to deal with those kind of things. Wait, bakit ganon? Bakit may ganyang tao? Yung alam mo yon, yung parang paano ka nakakatulog sa gabi knowing na may binembang kang iba habang may jowa ka. At the same time, naglagay ka ng singsing habang nagchat-chat ka ng ibang tao. Nakakainis ha. Nakakainis tong Kuya 3 na to. Buisit siya. Buti na lang hindi ka nag-engage sa ganyan. Buti na lang hindi ka nag-stay. Buti na lang hindi ka nag-stay. So ayun, lesson for today is marriage is scary. That's true. Hindi mo alam kung anong klaseng lalaki ang papakasalan mo in the future. Not knowing anytime pwede ka i-betray. Yun lang naman, Ate Beb. Salamat sa pakikinig. So tapos na si part 2. Ba't ang dami nagchat-chat sa akin? Sino kayong lahat? Stop it. Mumute ko to. Ano gusto niyo sa akin? Crush niyo ba ako? Siya, bye-bye na. Love you.